Hi guys! So, today is August 1 and kaka-receive ko lang ng message galing sa agents namin. Hindi pa nag-email yung lawyer namin pero I've already checked our bank and bayad na yung mortgage namin. So, yeah. Wala na kaming malaking utang. Hindi pa naman debt-free kasi meron pa akong binabayaran na kotse sa New Zealand. Pero, yeah, yung majority ng utang namin, wala na. Paid na siya. So, ibig sabihin, we don't own our house anymore. So, wala na kaming property sa New Zealand. Back to zero na. Wala na kaming property at all. So, nakakalungkot, lalo na hindi talaga malaki ang nakuha namin na pera from the sale. Konti lang talaga. Pero, okay na din. At least, makakapagsimula kami all over again dito sa Australia. Nalulungkot ako konti. Pero, sige lang. Kasi, nag-pray naman namin to. Kinalculate din naman namin to. Kung hindi namin ipibenta yung bahay, ipaparent siya. Pero, marami pa ding mga expenses apart from the rent, right? Like, yung rates, lalo na sa area namin, napakamahal ng rates as in. Sobrang mahal. And, maintenance. So, magastos pa din. Yung rent, naisip namin, hindi pa rin siya enough to cover the mortgage and all the other expenses. So, if ganun, ma-force pa din kami na magtrabaho both. At least ngayon, hindi kami mape-pressure. Kapag may bahay talaga, marami talagang mga expenses. At least ngayon, nabenta na yung bahay, malaking chunk sa expenses namin ang mawawala. So, that's good. I think it's really good. So, okay lang kasi pwede naman magsimula ulit, diba? So, yun. Dito sa town namin, kung saan kami nakatira, it takes around 4 hours to reach the nearest city. And also, it will take us nearly 9 to 10 hours drive if we want to go to Sydney. So, ang layo talaga. And, wala masyadong shops. So, we have a parang boutique dress shop. Pero, yung mga binibenta nila, ano lang, like mga damit, shoes, and all. Pero hindi talaga yung mga essentials ng mga needs talaga. Meron kaming hardware dito. They sell house stuff. Pero the things that we really needed, wala siya dito. So we don't have other options kundi mag-order online. So yung Kmart, they do a delivery dito. And also Bunnings. Pero yung packages na na-receive namin today, these are from Kmart. Yung orders namin from Bunnings, hindi pa siya dumating. Ewan ko lang. Babe, wala pa bang tracking? Wala. Pero kailan daw darating? Next week. Inaabangan ko yung delivery galing Bunnings kasi excited ako sa walking pad na binili ko. Kasi guys, takot akong lumabas at this point. Hindi ko pa kasi masyadong kabisado yung lugar. And natatakot ako kasi may mga stray dogs. So, bumili ako ng walking pad. Well, hindi ako bumili. Nagpabili ako sa asawa ko. Anyway, so mag-unboxing tayo. We have 4 boxes from Kmart. Another thing pala, here where we live, hindi nila dinideliver sa bahay yung mga letters at mga packages. So, we really have to go to the post office para i-collect yung mga deliveries namin. First time kong na-experience yan ever. Kasi sa Philippines dati, dinideliver naman talaga sa bahay natin, di ba? Meron tayong mailbox. Sa New Zealand din, ganun din. Iniiwan nga lang sa front door.
pag nag-order ako from, online, sa Temu, AliExpress, iniiwan lang siya sa labas ng bahay, walang magnanakaw. Anyway, let's start with the first box. Malaki siya, pero ang gaan. I think, eto yung inaabangan ng mga doggies. Love, can you pass me a knife or something? Okay na pala. Okay. Hershey, I think this is what you're waiting for, darling. So, Kmart lang to. Ano po itong mga in-order natin online? Kmart lang at Bunnings, no? No? So, nakalimutan kasi namin bumili. Nito. Kasi, actually, hindi namin siya nakalimutan. Hindi talaga kami bumili. Kasi, sa New Zealand, yung mga dogs namin, they don't use their pet beds. They just sleep sa sofa, they sleep under our bed, and they sleep sa carpet. Eh dito, yung floor ng bahay namin is wood. So, ewan ko ba, yung mga dogs namin, napaka-arte. Ayaw nilang humiga sa floor. Pero, well, wala na silang choice, no? Kasi more than a week na kami dito. Pero nung una kaming dumating, humihiga sila sa mga boxes kasi marami kaming binili sa Kmart. Tapos diba may mga cardboard boxes. Tapos nilatag ko lang sa floor para ready na for recycling. Doon sila humihiga. So, wow, malaki! Large. Ba't parang madumi ito? Ayan. Large na dog bed. Kanino ito? Di siya nakalagay sa plastic. So, this will be for Mochi. Or kahit kanino. Dalawa to eh. Bumili ako ng dalawang large at saka isang medium para kay Hershey. Anyway, eto yung next. Buksan natin. Ano ba? So, kanina pala, lumabas kami. Sinunod kami ni John para pumunta doon sa post office. Tapos, nag-drive kami papunta sa malapit sa airport dito. May airport din kasi dito. Ginagamit siya normally ng mga doctors and yung meat factory dito. Baba no? Ginagamit siya. Ay! Ito na yung kay Hershey! So, hindi ko pa ibibigay right now kasi papaliguan ko pa sila. So, ito yung pet bed ni Hershey. I think mga $20-something. So, very similar ang price sa New Zealand na Kmart. Yan. So, 2 dog beds. Okay. Oh, here baby, you sleep here. Pasok ka dyan. Gustong-gusto ni Hershey pumasok sa box. Hi, love. Okay. I must say, hindi magaling yung pagka-package. Hindi secure. Hindi talaga siya Can I secure. grab this? Hey, you can grab that. Careful. Alright. Second one. Matutuwa ang mga bebes. Dada, can you check yung order slip natin kung kumpleto tayo? Ano ba mga in-order mo? Alala mo ba? Hindi lahat. Pero, pagkakaalam ko, worth 300 ata lahat? Or? So, yun yung iba? Oo. So, buksan ko na yung 3 boxes. So, ang laman lang talaga is itong mga dog bed. Yun lang. Okay, meron pang isa. Ito medyo mabigat. Check natin kung babe? Ito ba? Ito marami. Okay. Ito na yung
karamihan sa orders natin. Uy! Meron tayong silicone puppy training pad holder. Bumili kami sa Sydney, pero isa lang. And then we realized when we got here, kailangan namin ng dalawa. Dada, this is for you. And then, teka, same color to ah. Same color no? Baka walang available. Ibang color in order ko online. Okay lang? Bumili kami ng bedsheet. 50 pa, no? Mamaya na. So, bumili ako ng bedsheets para may kapalit yung ginagamit namin ngayon. Kasi gusto ko na siyang labahan. Kaso, parang same color lang. Same color talaga siya. Yung bedsheet yun, fitted sheet. Same na... Ay! Huh? Wala man tayong fitted sheet. Ay, cover lang pala to. Paano yan? Pero okay lang din. Hindi naman malamig. Ay, Hey, maginaw pa. this is wrong. Ang kailangan natin ng fitted sheet. Ano yan? Quilt cover. Guys, yan ang mahirap kapag malayo ka sa store. Kailangan sure ka sa binibili mo kasi hindi natin ito ma-return. Matagal pa. Baka hindi na nila tanggapin. $20 to. Kasi kung nasa Christchurch lang kami, nag-drive na kami ngayon din at ni-return at pinapalitan. So, wala din palang point. Kasi kailangan kong labhan yung bedsheets. Wala kasi kaming dryer. Gloomy sa labas. So, hindi matutuyo kaagad yung mga, kailangan na talagang labhan. Siguro labhan natin ng Sunday. Matutuyo naman siguro kaagad. Aalis naman tayo ng Sunday, no? Yan talaga ang isang problema namin dito. Kasi malayo kami. Ay, nako. Ako ay Meron naman nagkamali. dito. Gusto mong dalhin? Walang laundromat. Meron. Hindi siya self-service. Ay, work laundry service. Hindi siya self-serve. Sinabi mo pa ba? Hello. Oo. I really needed this kasi luma na yung namin, yung sink namin. So, meron siyang parang it looks madumi, pero actually hindi siya madumi. Luma lang talaga siya. Ini-scrub ko na yun, pero hindi natanggal. Para siyang gas-gas na no, na ang pangit tingnan, nakakadiri siya. So, kailangan ko to para at least hindi ko maisip na madumi siya or something. And then, ito. Yung mga clips para sa mga pagkain. Uy, nag-hatching yung bebe. Nanonood si Hershey. Nanonood siya sa aking haul. Alright. And, nanonood. Hi, Hershey! Nanonood si Hershey. Ang cute niya. So, toy. So, ang plano ko, para hindi masyadong ma-board yung mga dogs ba, at least may activity sila. So, pagpapakainin ko sila sa morning, dito ko ilalagay yung kibbles nila. So, I only bought 2. Sige lang. 2. Sharing mo na sa... Share muna kasi hindi rin ako sure kung gagamitin nila. Hindi naman siya ganun kamura. Medyo mahal din siya. Okay. Babe, kulang to. Walang diaper. I think I ordered a diaper. Hindi, ang ano mo dyan, sila lahat. Parang part by part. Okay. Tapos nag-order ako ng pet wipes. Kasi may 3 babies kami dito. Isa lang ang in-order ko. 100 naman siya.
So, okay lang. And, eto, bumili ako ng can opener. Kasi yung binili namin nung nandun kami sa Sydney, yung isang box na parang mga pangsimula na mga gamit sa kitchen. Yung ano niya, yung can opener niya, napaka-flimsy. Hindi ko na lang sinubukan kasi sure talaga ako na masisira siya kaagad. So, yun. And, ba't parang gamit na to? Ano ba yan? Iba talaga, no? Pag ikaw ang nandun sa shop para magtingin. Kasi kung ako, hindi ito ang kukunin ko kasi parang may dent. Anyway, ganun talaga. So there's 2 deliveries day. Meron pang more? Hindi pa na-deliver? Okay, so, meron kami nito para makapagluto ng pasta. Yun. And, yay! Binilhan ko pala sila ng another toy. So next, table. So, eto. Binilhan ko sila ng toy para maglaro kami dito sa house. Para makatakbo-takbo sila. Kasi, yung, eto, binili namin to sa Sydney. May 3 nito. Flyers. Kung itatapon ko to, baka kung ano ang mabasag. Kasi masyado siyang mabigat. And para lang to kay Matcha, para ngat-ngatin niya. So, hindi niya naman nginangat-ngat. Iba ang nginangat-ngat ni Matcha. Anyway, so eto. Meron tayo nito. So, maglalaro tayo mga babies. So, pwede nilang ngat-ngatin to. Tapos ganun. Alright, so yun lang. Meron pa ba? Meron pa, di ba? Ano pang coming? Delivery 2. So, hindi kailan daw darating? Wala pa kasi namin. Wala pa. Yeah, so, alam ko, meron pang, marami pa tayong binili. Andun yung lamesa. Oo, kasi wala kaming dining table, guys. Wala din kaming sofa. So, kumakain kami, nakaupo lang sa chair na pang outdoor. Buti na lang may outdoor chairs kasi kung wala, nakatayo lang kami the whole time. So, yun. Hindi ko alam if i-furnish talaga namin tong bahay na to or we'll just live simply like this. Bumili lang kami ng camping table. Tama ba? Oh, camping table sa Kmart. And then, yeah, yun lang. So, anyway, that's all for now. Hi guys! Another day, another vlog. Babe. Sure ka? Hindi yun si Hershey? Yun, across. Oh. Hi guys! So, today's Sunday and nandito na naman kami sa cafe. So, Backover Cafe. So, mag-work si John ngayon. So, sasamahan ko siya. But before that, kain muna kami dito. And then, we're gonna do some errands. And then, he's gonna go to work. Hello. Andito na naman tayo. Ano pa nga ba? Anong order mo? The usual. So, kumuha ka na to. Ano to, babe? Ito yung sa akin, no? Yeah. Which one's mine? Fresh juice. Tapos na kami kumain. Hindi ako nakapag-vlog. Kasi ang dami naming na-meet. Sinong mga nakilala natin? Ang Filipina. Oo. Narinig ko kasi parang yung accent pa. Tapos yung itsura niya parang, Filipina ata to. So, tinanong namin. Hello! May nakita kong workmate ko. O, nakita din namin yung kasama namin sa church. Si Albright. Everyone comes to this place. Yeah. Daming people. So, it's good. May na-meet kami ng mga tao. I'm happy. Mas, pinaka-happy ako na na-meet ko yung another Filipina. So, she's the 3rd Filipina na na-meet namin dito. And, yeah. Ang saya. So, now, maglalakad na kami with babies.
Nakatingin na sila sa amin. Galit na to. Asan yung harness? Floor. Walk namin sila. Hi, Dada! Hello! So, andito kami ngayon sa Backoberg Information Center. Dito din yung cafe na pinuntahan namin. Masaya yung mga doggies. Humihi siya. Good girl! Ulo, tingnan mo siya! Naglinis pa. Hi guys! So this video will be a continuation doon sa haul na ginawa ko, yung Kmart haul. So now, nakatanggap kami ng package. Unfortunately, parang something happened, something's wrong. Hindi namin sure anong nangyari. Maybe because mabigat ito. Kaya dineliver dito sa house. Pero the problem is, dineliver siya, pero wala kaming na-receive na call or anything. May na-receive lang si John na notification na it's on the way. Pero, iniwan lang siya sa labas. So, hindi kami sure if tinapon ba siya o pinasok dun sa parang may gap dun sa fence namin. Tsaka, iniwan lang talaga siya dun sa front yard. So, sana hindi ito basag or what. Paano ba siya nakaganyan? Nakahiga pero this side up, no? So, anyway, bubuksan natin. Okay. Wait lang, babe. Ay! It's alright. Ayun! Hi, Hershey! Ayun. So, we bought a walking pad. Ang saya. I'm so excited to use it. Saan natin siya ilalapag? Ano? Yay! Mukha namang okay, no? Pagdagyan ng phone. Oo. Tapos pwede pala siyang, nakataas. Pwede din nakababa. Ito, oh. No? Yay! Gagamitin na yan. So, ito na siya, ang walking pad. Hindi pa siya na-fix. Ilalagay pa namin yung screw dito para ma-fix siya. Tapos, meron siyang phone holder. Tapos, meron ding remote. Ang saya! So, we chose color white. Meron siyang iba't ibang colors. Merong color pink, color gray, black. Pero, pinili namin color white. And then, so ito yung oil. Yung parang grease. So, ito yung mga screws. Ayusin pa namin siya. And then, meron siyang free. Ang saya! I'm gonna use this. Yay!